Magandang umaga, hapon o gabi kung saan mang lupalop ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang inyong lingkod na si DJ Kerr, because nobody cares like her. Sabi nila, hindi lahat ng gusto nating mangyari sa buhay ay talagang mangyayari. Well, some may happen, like how we wanted it to happen. Some are living the life they wanted, enjoying their single life era, pampering themselves with their own money, buying things that they want but not needed. That's how Sarah wanted her life to be. Not until something happened that made her world turn from being treated like a princess into being the black sheep of their family. Sarah's life was once a fairy tale, as she says. Not until her parents died in a car accident years ago. Her siblings and relatives disowned and blamed her for their beloved parents, siblings, cousins, aunt, and uncle's death. Namatay ang mga magulang niya dahil sa kanya. She was a brat that night and a rebel. Her parents followed her. Then, the accident happened. She doesn't want her life to be this misery. This is not how she imagined her life would be. She blew the candle over her cake as her best friend finished singing the happy birthday song. Maliit siyang ngumiti nang pumalakpak ito. Natutuwa para sa kanya. She turned 25 today. Gusto niyang maging masaya, pero hindi niya kaya. Because today was also her parents' death anniversary. The day she lost everything she has back when she was 18. Hindi niya alam kung dapat pa niyang ipagpasalamat na tinapoy at inabandono siya ng pamilya niya o hindi dahil sa mga narating niya. She became so successful in life. She have almost everything. She has a mansion, luxury cars, expensive things. She has a lot of money and became a successful businesswoman. She was known around the world for being the richest despite of being so young. Pero, kahit anong layo na nang narating niya sa buhay, ay hindi pa rin niya kayang sumaya. It was like she has this missing piece of her life, and that's the love of a family that she was longing for so long. She wanted to forget the pain that night, even just for this night. Gusto niya munang makalimutan ang lahat ng pinagdadaanan niya. Gusto niya ulit makaramdam kung paano maging masaya. She wanted to enjoy, and the solution she only has on her mind was going to the bar, her socializing with strangers, drinking, and dancing with whom she doesn't know. At yun ang ginawa nila ng kanyang matalik na kaibigang si Cara. Nagtaksi lang silang dalawa ng kaibigan patungo sa isang sikat na bar. She did what all she wanted, socializing, drinking, and dancing with strangers. Hanggang sa malasing siya at hindi na alam ang nangyayari sa paligid. Nagising na lamang siya kinabukasan sa isang kondo ng isang lalaki at hubot-hubad sa ilalim ng kumot. Napatakip siya sa sariling bibig habang pinoproseso ng isipan niya ang nangyari. Tiningnan niya ang mga nagkalat na mga damit sa sahig. Sinampal-sampal niya ang sarili dahil sa nangyari. Gumalaw ang lalaki at humarap sa kanya. Pinagmasdan niya ng mabuti ang lalaking mapayapang natutulog sa tabi niya. If she wasn't mistaken, it was her
ex. At ikakasal na ito sa mga susunod na buwan. It was a huge mistake. This guy beside her has a fiancé who's probably waiting for him to update and come home in her arms. Maingat siyang bumaba sa kama at napamura siya nang makaramdam siya ng matinding sakit sa gitna ng dalawang hitaan niya. Dahan-dahan ang pagtapak ng mga paa niya sa marmol na sahig para makaiwas na makagawa ng ingay. Inisa-isa niyang pulutin ang mga gamit niya. She rolled her eyes around to look for an empty pack of condom that they have used last night. Pero wala siyang nakita. Mabilis siyang pumasok sa banyo at nagbihis. Mas dumoble ang pagmamadali niya nang umilaw ang cellphone ni Clark na nakalagay sa bedside table. Nag-text ang fiancé ni Clark. Sinasabi na pupunta siya sa kondo ng lalaki dahil may importante silang pag-uusapan. Kahit pa ika-ika, ay binilisan niya ang paglalakad palabas ng building at pumara ng taxi. Nagpahatid siya sa bahay niya. Ginawa niya ang lahat para makalimutan ang nangyaring kasalanan. Hanggang sa isang buwan na ang lumipas. Biglang napapalikwas ng bangon si Sarah nang makaramdam siya ng pagduduwal. Buong akala ni Sarah ay hanggang doon lang ang pagsusuka niya, na isang araw lang ay mawawala rin. Pero nagkamali siya. Ilang linggo na ang lumipas at araw-araw siyang pabalik-balik sa banyo. Ilang beses na rin siyang nahihilo at mas gusto niyang manatili sa bahay niya at magpahinga. Nagsimulang mabahala si Sarah. Ayaw niyang isipin ang naiisip niyang posibilidad na buntis siya. Para masigurado, ay nagpa-check up siya sa OB niya. And it turns out that her speculation was true. Buntis siya. Kung tatanungin niyo kung sino ang tatay, walang iba kundi si Clark. Nabahala si Sarah. Hindi dahil hindi niya kayang buhayin ang magiging anak, kundi dahil katulad niya, ayaw niyang mangulila ng pagmamahal sa pamilya. Ayaw niyang maramdaman ng anak niya na hindi siya buo. At lalong ayaw niyang maramdaman ng anak niya na wala siyang ama. Maghalong lungkot at saya ang naramdaman ni Sarah nang nakasakay na siya sa sasakyan niya papauwi. Nagdadalawang isip kung ipapaalam ba niya kay Clark ang pagbubuntis niya o hindi dahil ikakasal na ito at ayaw niyang maging dahilan para hindi matuloy ang kasal ng lalaki. Minabuti ni Sarah na huwag nang mag-isip ng kung ano-ano dahil baka kung ano pa ang mangyari. Nangunot ang noo ni Sarah nang pagpasok niya ng kotse sa gate ay may nakaparking na sasakyan. And she's pretty sure that it was Clark's car. Mabilis siyang pumasok ng bahay. Hindi nagpaligoy-ligoy ang lalaki at sinabi nito ang pakay niya. Hindi makapaniwala si Sarah sa sinabi ni Clark. Una pa lang naman pala ay alam na ni Clark na may mabubuo kaya walang dalawang isip niyang pinutol ang ugnayan at ang balak niyang pagpapakasal kay Mia. Inamin ni Clark na hanggang ngayon ay mahal pa niya si Sarah at handa siyang panagutan nito. Noong una
ay ayaw maniwala ni Sarah. Pero walang araw na hindi pinakita ni Clark na sincero siya sa sinabi. Hanggang sa napao niya si Sarah. They decided to reconcile again and have the wedding once Sarah delivered the baby. A year after they get married and lived happily ever after. Sarah's life may fail at first, but this time she did not fail. This is the life that she wanted, but not expected.